magandang gabi po sa inyo lahat. Basahin po natin ang aklat ng awit. Kabanata 117, awit ng pagpupuri kay Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa, siya ay purihin sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Tayo po ay manalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Binibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na antas na pagpupuri. Maraming po salamat aming Ama sa isang maghapon na ibinigay mo sa amin, sa buhay, sa kalakasan, sa patnubay, sa kalakasan ng aming katawan, sa pag-ingat niyo po sa aming buong pamilya, sa aming trabaho, sa pagbigay mo sa amin lahat ng aming mga pangailangan. Maraming po salamat. Muli, Panginoon, kami po humingi ng tawad sa aming nagawang mga kasalanan. Nagkasala po kami sa aming pag-isip, sa aming pong wika at sa aming gawa. Pakalisin niyo po ang aming puso. Hugasan niyo po ng kapalang dugo ang aming makasalanan. At kami po iyong patawarin, Panginoon namin, susunod pa rin sa lahat. Maraming po salamat. Lord Father God, nawa po ay kayo ang patuloy na manguna sa aming gawain ngayong gabi. Buksan niyo po ang aming puso at aming isip sa mensahe na ibibigay niyo sa amin, Panginoon. Patnubayan niyo po ang aming tagapanguna at patuloy mo siyang basbasan ng ibang banal na espiritu. At nawa po ay kayo ang patuloy na mataas sa aming gawain ngayong gabi. Maraming po salamat. Ito po yung aming din langit. Ibinabalik mong kapurihan sa pinakamataas ng pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Prince Dustin Ocol at anak po ako nila Jenny at Elizur Ocol po. Natasan po ako ngayon para sa midweek service para mag-testimony sa aking buhay. At yun nga, i-share ko nga po ang aking mga nangyayari sa akin nung especially ngayon, December na ulit, full of practices nga po. At kasabay ng practices ay ang finals po namin sa school, which is medyo nakakapagod. Pero unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa buhay at kalakasan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Especially po, ayun nga po sa pagsasabay ng studies at sa ministries. Hindi po ako napapagod. Hindi naman po sa laging hindi napapagod. Pag napapagod po, bigla na lang po akong like, parang, kaya pa to, kaya pa, isa pa. Like, ganun. Parang, kunwari, pagkatapos ko gumawa ng activity sa school, tara, i-practice natin yung kakantahin bukas. Pakinggan natin. Hindi pa naman ako medyo pagod. Hindi pa ako inaantok. Go lang. Why not, diba? Para naman to sa Lord natin. Ganun ang kadalasan nangyayari before and during December po. Especially po last year, nung grade 10 po ako. Medyo umangat po yung difficulty ngayon na nasa senior high na po ako. Especially sa malayo po yung school ko, tatlong sakay. Medyo hassle, pero pinagpala po ako ng Panginoon dahil hinahatid po ako ni Papa tuwing umaga. Hanggang Guadalupe lang po, pero nagko-commute pa din po ako. Nilalakad ko po yung Guadalupe Bridge, tapos sumasakay po ako ng tricycle papunta school. Kaya medyo naiikli yung distance at saka yung time na nai-spend ko sa pagbiyahe imbis na sa sa pagbiyahe, para mailaan ko po yung time na yun sa iba't ibang activities and ministries. Yun nga. And nagpapasalamat po ako sa iba pang blessings na ibinigay sa akin ngayong 2023 na malapit na po mag New Year already. At malapit na din po mag December, which is ang ating kapanganakan ng ating Panginoon. At nagpapasalamat po ako dun, and I'm looking forward to this December to be
the icing on the cake of 2023. Maraming salamat po. It came upon the midnight clear, that glorious song so old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on the earth, goodwill to men from heaven's all gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing, and ye beneath life's crashing road, whose forms are bending low, who toil along the climbing way with painful steps and slow. Look now, for glad and golden hearts come swiftly on the wing. Oh, rest beside the weary road and hear the angels sing. For lo, the days are hastening on, by prophets' parts foretold, when with the ever-circling year shall come the time foretold, when peace shall overall the earth, its ancient splendors flee, and the whole world send back the song which now the angels sing, which now the angels sing. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa pagkakataong ito na binigay niya sa akin muli upang makapagbahagi sa inyo ng kanyang mensahe ngayong gabi. Noong nakaraan po ay kung maaalala ninyo, nagkaroon ako ng isang patotoo ng aking mga karanasan nung ako po ay nagkaroon ng isang karamdaman at yung mga struggles ko na pinagdaanan
Tunay po na nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa kanyang patuloy na pagpapagaling. At kung mapapansin niyo po ay medyo chubby na ako. So talaga pong nabawi ko na yung original na timbang ko. Ngayon po ay magana na akong kumain, tapos wala na pong bawal sa akin din na pagkain. Kaya ako na lang po siguro talaga yung magko-control para po ma-maintain ko rin yung mas maganda-gandang timbang. Patuloy din pinaparanas ng ating Panginoon ang kanyang pagpapagaling, lalo na ngayong itong medyo ilang araw, kami pong tatlo ay mayroong ubo at sipon. Nauso nga po ngayong panahong malamig. Tunay po na pinaparamdam niya sa akin, ang kanyang pagpapagaling at nararamdaman po ng aming pamilya na siya po ang pumapatnubay sa amin. Nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon sa lagi niyang pagsubaybay at pagbibigay ng wisdom kay JC sa kanyang pag-aaral at mga ginagawa sa school. Ngayon po ay meron silang tinatawag nilang paprisa at si JC po ay kasama dun sa basketball team. Alam ko po na tunay na siya ang nag-iingat palagi sa aming anak. Maraming salamat sa kanya. Gayun din po nung nakaraang Setyembre ay kami po ay sumapit sa ika-25 anibersaryo ng aming kasal ng TNP June. Tunay po na nagpapasalamat kami kasama si JC sa ating Panginoon sa kanyang patuloy na pagbibigay sa amin at paggabay sa aming pagsasama bilang isang pamilya. Ngayong linggong ito, sa ating pong Biblia araw-araw ay pinag-aaralan natin. Alam ko natapos na yung Colossians at ngayon po ay naroon tayo sa aklat ng 1 Thessalonians. Ang una Thessalonica po ay isang aklat na si Pablo ang sumulat para sa mga taga-Thessalonica habang siya ay nasa kanyang second missionary journey. Ang tema po nito ay tungkol sa muling pagbabalik or second coming of our Lord Jesus Christ. Sa kanyang pagbabalik, ang mga mananampalataya na namayapa na ay sasalubungin siya sa alapaap. Ang di mananampalataya naman po ay makakaranas ng puot ng Diyos at ang mananampalataya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Upang maghanda para dito, ang mga mananampalataya ay tinatawagang mamuhay ng may kabanalan at walang kapintasan. Layunin ng aklat na ito sa pagsulat ni Pablo dahil siya ay nakatanggap ng ulat buhat kay Timoteo tungkol sa nangyayari sa iglesia sa Thessalonica. Ito po ay para mapanumbalik ang kanilang pag-asa, sinubok ang kanilang pananampalataya kasi po mayroong sunod-sunod na mga namayapang mga mananampalataya sa iglesia ng Thessalonica at ito pong si Pablo ay binibigyan sila ng pag-asa. Binibigyan sila ng assurance na nagsasabi si Pablo na ang mga namatay na at ang mga nabubuhay pa na mga mananampalataya ay makakasama ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Para po sa gabing ito, ang bibigyan ng pagtutuunan ng pansin ng aking mensahe ay ang 1 Thessalonians chapter 4, Una Thessalonica, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 12. Ang pamagat po nito sa ating Biblia ay ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Ang sinasabi po sa verses 1 and 2 ng 1 Thessalonians 4, ito po ay tungkol sa pamumuhay bilang Kristiyano. Ang sabi po, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa verse 2, alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Buhay bilang Kristiyano. Pinagsabihan ni Pablo ang mga mananampalataya sa Thessalonica na mamuhay ng nakalulugod sa Diyos.
na kanilang pinaglilingkuran. Hindi ito madaling gawin, subalit ipinaalala niya na ang mga katuruan ukol dito ay kanya nang ibinigay noong sila'y kasama pa niya. Ano-ano po ba ang mga ito? Sa verses 3 hanggang 8 ay ganito po ang sinasabi. Magpakabanal. Verse 3, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa, at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ang inyong kapatid, sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan, tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Verse 7, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. At sa verse 8, kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Call to holiness. Tayo ay tinatawag ng Diyos na mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. For the will of God is our sanctification. Therefore, we should abstain from sexual immorality. Medyo mabigat po, ano? Ano po ba? Ano po ba ibig sabihin ng sexual immorality? Ito po ay fornication, adultery, concubinage, homosexuality, at iba pa, mga pita ng laman. Lahat po yan ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon at dapat nating iwasan. Tandaan po natin that we live in a very permissive world where these are almost normal. Grabe po ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Tunay po na sa social media, kung ano-ano po yung makikita natin. Pag nanonood nga po tayo ng mga teleserye o K-drama, normal po sa kanila yung mga live-in na mga storya. Kung titingnan nyo po, hindi lamang nga dito sa Pilipinas, kundi ganun din doon sa mga K-drama. At ganun din, marami yung mga napapanood din natin na mga istorya tungkol sa pangangaliwa ng isang asawang hindi lamang lalaki, kundi gayon din ng babae. Gayon din, medyo marami rin yung nakikita ko na mga stories about homosexuality, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Alam naman po natin na ito ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Doon po sa verses 5, 6, and 7 or 7, 6, 7, 8 ng 1 Thessalonians 4 ay in-enumerate po doon ni Pablo yung dahilan kung bakit kasama ito sa kanyang sulat sa mga taga-Thessalonica. Alam po natin na si Pablo kapag sumusulat sa mga iglesyang kanyang pinangangalagaan o napuntahan ay mayroong dahilan. Siguro po nung panahong ito, yung mga taga-Thessalonica ay nag-undergo sa mga ganitong mga pagkakasala. Ang sexual immorality po kasi ay mayroong epekto talaga, or ipinaliwanag niya anong dahilan, bakit ba kailangan natin itong iwasan. Una, ito po ay dahilan sa immorality comes from a lack of self-control. Tayo po bilang Kristiyano, alam po natin kung anong tama at mali. Definitely, alam po natin na mali ang immorality. Alam po natin na kailangan natin i-maintain ang sexual purity. Subalit, tayo, dahil nandito tayo sa mundo, nagkukulang tayo sa pagpipigil sa ating mga sarili. Ito po ay nagpapakita na kapag ginagawa natin ito, ay mayroon tayong kakulangan sa pagpipigil sa ating sarili. Pangalawa, kapag ginagawa po natin ito, ay
sakit po tayo ng ibang tao. It hurts other people. Lalong-lalo na po siguro sa mag-asawa, yung yung infidelity or yung pangangaliwa. Alam po natin yan na tunay na nakakasakit sa mga taong apektado ng sitwasyon na iyon. Actually, hindi lang po naman sa mga mag-asawa. Recently, alam po natin ang very famous na Katniel breakup. So, alam po natin na talagang malalim ang sugat na naidudulot ng ano po ba yan? Tunay na kasalanang ito na hindi ka naging tapat sa iyong commitment, sa iyong karelasyon. Ganon din ang sabi po dun sa latter part ng verses, God wants us to avoid it. Ang gusto ng Panginoon, magpakabanal tayo. Alam ng Panginoon na prone ang mga tao sa ganyan. Way back Sodom and Gomorrah, way back Old Testament times. Alam po natin at alam ng Panginoon na tunay na ang tao, lust of the flesh, very common. Subalit, mas lalo na ngayon. And mind you, actually, sa totoo lang po, hindi lang naman po yung mga matatanda ang prone sa ganito, kundi pati din po ang mga bata. So, mga anak, atin pong alagaan ang ating mga sarili, alagaan po natin ang ating mga katawan na templo ng ating Diyos, alagaan po natin ang ating puso, alagaan po natin ang ating kinabukasan, iwasan po natin ito. At panghuli, ang sabi po ni Pablo, God will punish those who sin ng lust of the flesh or itong sexual immorality. So, hindi po or may mga dahilan talaga kung bakit ang Panginoon or sa case na ito, kung bakit si Pablo ay kanyang pinagtuunan na binigyan ng focus in his letter to the Thessalonians na iwasan or tunay na magpakabanal ang mga taga-Thessalonica, lalo na't darating na o malapit na ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sa verses 9 and 10 naman po ay ganito ang sinasabi na paghahanda rin para sa pagdating ng ating Panginoon, ibigin ang ating kapwa. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid, hindi na kailangan paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo dapat magmahalan. Verse 10, at ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunpaman, pinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Si Pablo, pinapaalala niya, alam niya actually na ang mga taga-Thessalonica ay nagpapakita na ng pag-ibig sa kanilang kapwa. In fact, sa Macedonia ay tunay na nagkaloob ang Thessalonica sa kanila dahil nalalaman nila ang pangangailangan ng mga kapatid sa Macedonia. Subalit, ang sinasabi nga ni Pablo, pag-ibayuhin pa ng mga taga-Thessalonica ang kanilang pag-ibig sa kanilang kapwa. Sa atin pong panahon ngayon, paano po ba tayo o paano natin na ipapakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa? Tayo po ba ay unahin po siguro natin yung ating mga kapatid sa ating iglesia. Tayo po ba ay nagpapakita o nag-aalala? Inaalala po ba natin ang kalalagay ng ating mga kapatid? Kung sila po ay nakakaranas ng karamdaman, kung sila po ay nakakaranas ng pangangailangan dahil nawalan ng trabaho ang isang miyembro ng pamilya, o kung may namayapa sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan po ng pag-reach out sa kanila, hindi lamang naman po pinansyal, kundi actually yung simpleng pagkumusta, simpleng pagngiti, simpleng pagyakap, simpleng pagtatanong sa kanila o pakikinig sa kanilang mga problema.
sa ating mga kapatid ay tunay po na malaking bagay na ang magagawa nito upang maipakita natin na tayo ay tunay na mga Kristiyano. Sa verses 11 and 12 naman po, dito ay ipinapakita naman ibinibigay ang pamumuhay ng tahimik at paghahanap buhay. Sabi po sa verse 11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pag-ukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Ano po ba ibig sabihin nun? Mind your own business. Huwag po tayo magmarites ng buhay ng ibang tao. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Pinapakita po o tinatagubilin ni Pablo sa mga taga-Tesalonica na sila ay mamuhay ng tahimik, hindi nakikialam sa buhay ng ibang tao, at ganun din, binigyan din niya yung paghahanap buhay. So, kumbaga, talaga pong sa verse 12, sabi rin, dahil dito, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba. Yung tungkol po dun sa paghahanap buhay, ay I'm reminded ng tungkol sa kasipagan or ng pagwaksi ng katamaran. So, dito po sa mga taga-Tesalonica, kasama sa ipinapaalala ni Pablo na sila ay magkaroon ng kasipagan at magkaroon ng hanap buhay upang, ang sabi dito sa verse 12, igalang kayo hindi lamang ng mananampalataya, kundi pati ang mga hindi mananampalataya. Dito rin ay maipapakita natin na ang mga mananampalataya ay natututunan ang ganitong katuruan, kaya nagiging matagumpay hindi lamang sa spiritual na buhay, kundi ganun din sa physical na buhay o sa pinansyal na buhay natin para hindi tayo kailangang umasa sa iba. So yan po So ang atin pong mga natutunan ngayong gabi bilang mga mananampalataya ay dapat natin na pinananabikan ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Subalit habang naghihintay, inaasahan din niya na tayo ay magiging kalugod-lugod sa kanyang harapan. So may 3 po tayong pinag-aralan ngayong gabi na kung anong kailangan natin gawin sa paghahanda. Tayo po ay magpakabanal at iwasan ng kahalayan, ibigin ang ating kapwa, mamuhay ng tahimik at maghanap buhay. Nawa po ay tumimo ang mensaheng ito ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong mensahe sa amin ngayong araw, ngayong gabi. Salamat Panginoon kay Pablo na tunay na ginamit mo upang sumulat sa iyong iglesia sa Thessalonica o sumulat sa iyong mga anak sa Thessalonica. Panginoon, tunay na dinadakila ka namin at alam namin Panginoon na ikaw, malapit na ang iyong pagdating. Nararamdaman po namin ito at nakikita sa signs of the times Panginoon. At tunay Ama na sa pamamagitan ng liham na ito, sulat na ito ni Pablo ay pinapaalala mo sa amin na kailangan naming maghanda na habang kami ay nag-aantay ng iyong pangalawang pagdating ay tunay Ama na dapat naming ihanda ang aming mga sarili. Panginoon, nawa po ay maging kalugod-lugod, nawa ay matagpuan mo ang bawat isa na iyong mga mananampalataya, na iyong mga anak Panginoon na tunay na sinusunod ang iyong mga utos at nag-aantay at ginagawa ito hanggang sa tayo magkitang muli. Salamat po ng maraming Panginoon at ikaw ay dumating sa sanlibutan, ang iyong anak Panginoon na ibinigay mo sa amin. Salamat Panginoon sa aming darating na pagse-celebrate ng kanyang pagsilang Panginoon, sa pagsilang ni Jesus na aming tagapagligtas ay tunay Ama na maipadama namin sa aming kapwa ang pag-ibig na iyong itinuro sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.
Sa magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawi at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond His curse, but His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ooh, la 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 one more time, we say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen.
Atin pong basahin mula sa Isayas 6:6-7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan ng may katwiran at katarungan, mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, maraming salamat sa gabing ito. Kami ay nakasamba po sa iyo at nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon, na ibinigay ng iyong anak. Dalangin namin sa iyo na patuloy mong pagpalain ang anak mong ito, gabayan, samahan, sa lahat na kanyang naisin, ang iyong biyaya at pagpapala ang sumakanya. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagan nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.